Good morning guys, for today's video ay meron tayong gagawing Toyota Vios 2019 model. Kailangan nating i-brake cleaning and change oil na din. Sundan nyo lang to guys. So let's go! Taas muna natin guys para hindi tayo mahirapan magtrabaho. Kasi may lifter naman tayo. So kailangan natin guys na maluwagan itong drain plug nya. Ito siya. Bali luluwagan natin yan guys, drain plug ng engine natin yan. So luluwagan natin. Yung ikot nito guys is counterclockwise na guys, no? Luluwagan natin. So ngayon guys, tanggalin na natin to drain plug nya. Tanggalin na natin guys, ha? Medyo makunat lang. Native. Grabe, sobrang itim na guys. Bali gagawin po natin na pinsoil tayo at saka mag-brake cleaning na rin. Kasi sabi ni sir marumi na raw yung kanyang at saka maingay na rin, so kailangan na natin linisin yung apat na brakes niya. So ngayon guys, sasabay na natin yung oil filter niya. Ito siya. Ayun. Siyempre nag-change oil tayo, kailangan na rin natin talaga magpalit ng oil filter. Ito, tatanggalin ko na siya guys. Ayan. Kasi kasama yan sa pag-change oil, yung oil filter niya. Andyan lahat yung nakasala. Ayan o. Ganyan lang guys. Dapat guys, meron din kayong pangtanggal ng ganito para sa oil filter. Pangtanggal ng oil filter. Pang 110, pang Vios.
siyempre, linisan natin ito para maganda yung lapat ng filter natin. So ngayon guys, ang gamit natin ngayon is Mag 1 Polysynthetic. Ito siya. Ngayon, bago natin ilagay itong oil filter natin na bago, and big, kailangan basahin muna natin dito yung o-ring nya para mas magandang ilagay, mas lapat, saka walang singaw kapag nailagay natin doon sa kanyang base. So ayan guys, nilagyan ko na ng oil dito sa o-ring nya, tapos saka natin ilagay na doon. Ganyan lang guys, kasimple. Basic lang naman to. So, para ito sa mga bagong nag-umpisa pa lang magmekaniko, sundan nyo lang po ito. Kasi sa mga tumagal na ng mekaniko, alam na nila to. So, sa mga bagong mekaniko at mga nag-OJT pa lang ito, saktong sakto to. Ayan guys, tamang tension lang, ganyan, tapos tanggalin mo. So hayaan lang natin siya guys na tumulong muna. Bali magbabaklas na lang muna ako ng mga gulong kasi lilinisin ko muna itong mga brakes nya, no? So ngayon guys, tanggalin na natin yung gulong para linisin na natin yung preno. Tanggalin natin yung dalawang bolt dito sa gilid guys. Yung mahawak sa may caliper, yung dalawang bolt. Basta yung baklas na lang. Ganyan lang. Pwede na natin matanggal yung pads. So okay pa, makapal pa, so linisin na lang natin ito. Saka ito palang disc guys, kailangan nating liyahin to kasi ayan, pinalawang na rin. Ganyan lang ang brake cleaning nito. Pati yung gilid, pupusin na rin para walang sabit.
para malinis yung kanyang surface dito sa pinalapatan ng brake pads natin, no? Okay pa naman yun. Guys, check na rin natin yung tubig ng caliper na to. Yung caliper pin tawag nito. Kailangan to madulas siya, meron siyang grasa. Ito tuyo na siya. Mamaya pagbalik natin, lagyan natin ng grasa to. So ngayon guys, kung brake pads na to, bali liyahin natin to para matanggal yung kanyang dumi at saka lumapat siya kasi minsan to lubak-lubak to. So kailangan talagang pinuhin siya. So pinuhin na natin. Sige, dala muna. Wait lang. Pag alam na natin guys na ano na siya, parang pantay na siya, pwede na yun. Ganun lang kasimple guys na pinis ng brake pads. Tapos yung isa naman. Tapos guys, sprayan na natin ng hangin para matanggal yung mga dumi niya. Nakasingit na dumi. Dito pads guys, sprayan nyo rin. Guys, ginamitan natin ng brake cleaner para mas malinis na. Hindi pads linisin. Ito yung sinasabi kong pin kanina guys. Ito. Yung caliper pin ang tawag dito. So lagyan natin ng bali dalawa to guys. So lagyan natin to ng grasa, no? Para mas maganda yung lakas pasok niya. So guys, kapag ito yung nag-stack up dito sa may lagayan niya sa may caliper, ang mangyayari hindi na maglalaro yung ating piston dahil stack up to, hindi na gagalaw, hindi na mag-open o kaya mag-close kasi guys, no, ito yung
caliper pin na sinasabi ko kanina, naputol yung pagka-video kanina kasi yung kasama ko ginugulo ako eh. So ito yung pinapaliwanag ko kanina. Kung lagyan natin ng grasa to, yung caliper pin, saka natin ipapasok dito para makita nyo. Tinanggal ko na yung cellphone ko dun sa lagayan ko kasi hindi makita eh. Hindi ma-explain natin ang maganda sa inyo. O ayan. Guys, kailangan ganyan yung laro niyan, labas-pasok. Ayan. Para yung caliper natin hindi siya mag-stack up kapag ito'y gumagana na maayos na. Bali dalawa yan, sa baba yung isa. Kunin natin dito, lagyan natin ng grasa. Sa kamay lang hawak. Ayan o. Pasok na natin dito sa may bandang baba na. Ayan guys, pasok na. Ayan. Pwede natin ilagay yung brake caliper. So ipitan na natin guys. Ayan, dalawang tornilyo dito sa caliper. Hindi anong klaro yung tornilyo. Siguraduhin natin na maigpit to guys ha. Siguraduhin natin na maigpit to. Sunod din dito sa taas. Ayun o. Samayin muna natin. Ayun natin na maigpit to guys no. Maigpit talaga. Double check natin para sigurado talaga tayo sa ginagawa natin. So guys, nandito na tayo sa bandang likuran, no? Body friction naman to. Linisin na rin natin. Same process lang sila ng harapan saka yung likuran guys kapag linis. Kailangan natin lihahin. Ayan o. Ganyan lang. Kabilaan to. Bali friction yung likuran nito no guys. Lihahin nyo natin para mas maganda yung kapit ng ating brake. Lapat na lapat. Kasi pag hindi natin nilinis to, mahingay talaga yung preno natin. So yung nag-apply tayo ng brake, mag-iingay siya kapag marumi. At itong brake drum guys, linisin na rin niya. Pinaas ko na para mas makita. Ay, pwede talagang binigyan para kapit na kapit yung every mag-break tayo. Ito, siyahin mo na rin yun. Kaya na natin guys, para matanggal yung mga ito. Ito.
tayo ng brake cleaner guys para maging malinis talaga 100%. Ang gamit natin is Word. Ang itong klaseng gamitin ko. So spray na natin. So ngayon guys, kailangan nating adjust to. Yung adjustment niya sa handbrake para mas maganda rin yung kapit niya kapag nasa tayo lugar mag-on. Kaya yung mga pakahon, kailangan talaga natin i-adjust to para importante ito guys. Yung mag-adjust tayo ng handbrake. So, adjust lang natin. Pag-adjust nito guys, pakunti-kunti lang. Hindi pwedeng pasobrahan yung tama lang. So, na-adjust na natin no guys. So, ngayon, ilalagay na natin ito. Para malaman natin na sakto na ba talaga siya. Yan. Alam sa para malaman nyo din guys kung talagang tama na yung adjust niya. Merong kunting sabit yan. Hindi pwedeng pag inikot mo dire-diretso yung ikot niya. Bali pre-wheeling na siya nun. Ibig sabihin tuwing nagpipreno ka, hindi siya gaano kapit kasi pag tumatakbo pa yung gulong mo, bali ano nangyayari, hindi pa siya gaano magpakagat ng gusto yung kanyang brakes kasi ganyan malaki yung clearance niya, no? So, kailangan nung pag-adjust mayroong konting sabit, hindi pwedeng pag ginanyan mo yung pinag-up mo ikot mo, dire-diretso na yung ikot niya. Kailangan mayroong kunting sabit yan para kunting apak mo lang kagat-kagat yung ating frame, no? Balik tayo niyan sa engine kasi lalagay pa natin ng oil doon kasi kasama na ito yung cleaning tsaka yung change oil. So ngayon guys, sara na natin yung drain plug ng ating engine. Balik tayo sa engine ngayon, sa change oil, no? Tapos natin lang para maklaro natin. Ito clockwise lang yan guys, yung pag-higpit yan clockwise, no? So, okay na tayo dito. Tayo sa taas na tayo. Ayan guys, bali maglagay na tayo ng oil natin dito sa engine. Ito pala guys ang ating gagamitin na oil, yung Magwad o 5W30 fully synthetic. Goods na goods talaga to sa mga ganitong engine, mga modelo. Wala ako na yung buto. Ayan. Bali guys, bali ilalagay lang natin dito, bali 3.7 lang. Kasi hindi naman pwedeng ubusin natin yung 4 liters dito. Masama din kapag sobra. Sakto lang. Tapos pag tumakbo na siya ng
1,000 kilometers, pwede na natin yung natira na 1/4. Bali, tatapa po natin yun. Ayan. Gandang klaseng langit. Kung pala guys, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Guys, hanggang dito na lang po ang ating video. God bless po sa inyo. Maraming salamat.